Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay dismayadong napapasabi ang kanilang pinuno sa Mount Wufeng hideout dahil ang dumating ay ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido at hindi si Yonjuka. Nang bigla naman silang sinugod ng isa sa mga kalaban nila at sinabihan ito na mas hahaba pa sana ang kanyang buhay kung hindi nito isinali ang kanyang sarili, kaya naman dahil dito ay agad na napadepensa ang ikalawa nilang kapatid sa bandido. Sa isip nito ay napapasabi siya na mukhang ang isang ito ay napakalakas, kaya naman ay hindi na nakakapagtaka kung bakit ang kanilang pinuno ay labis na napinsala sa mga ito. Sabi pa niya na ang kanilang mga pagkilos ay konektado sa isa't isa, at ang mga ito ay mahirap na kalabanan kumpara sa mga escort warrior ng mga merchant union na kanilang nakakaharap sa Mount Wufeng hideout. Matapos ay agad niyang sinabayan ang pag-atake ng isa sa kanila at sinabihan ang mga ito na kung ang inaakala nila na madali lamang nila siyang mapapabagsak ay nagkakamali sila, dahil doon ay muling sumugod ito at sinabi na isa lamang itong mahinang nilalang na nagtatrabaho upang magprotekta ng mga bedang babae sa brothel. Matapos naman na makipagsabayan nito sa isa, ay napasabi ito sa kanyang isip na mayroong rason kung bakit nagpakita ng pagkadismaya ang kanilang pinuno nang siya ang nagpakita at hindi si Yonjuka, dahil sa ang mga ito ay tunay na malalakas, nang bigla naman siyang binalaan ng kanilang pinuno at sinabi na huwag nitong ibababa ang kanyang depensa dahil ang mga ito ay labis na bihasa. Matapos naman na umatake ng kanilang pinuno ay agad naman niya itong tinanong patungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Sa nangyari ay napaatras naman ito, at napasabi na ito din ang nais niyang itanong sa kanilang dalawa, dahil sa masyado silang magaling upang maging isa lamang gwardya ng mga bedang babae sa lugar na ito. Sabi naman dito ng pinuno ng Mount Wufeng na ganun din ang naiisip niya dito, dahil sa masyado itong bihasa upang maging isang village gang, kaya naman inulit nito ang kanyang tanong sa kanilang lahat na kung sino ba talaga sila. Nang bigla naman siyang sinabihan ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido at sinabi na mukhang walang rason para sa mga ito na magsabi sa kanila ng patungkol sa pagkakakilanlan. At sa tingin niya na wala nang mas gaganda pa na lugar bukod sa kanilang tahanan sa Mount Wufeng, at ngayon ay nais na niyang makita si Yonjuka. Sinabihan naman siya ng kanilang pinuno na hindi nito ginasto na ipunta siya sa sitwasyon nilang ito. Ngunit bigla naman siyang pinahintong nito at sinabi na huwag na siyang magsabi pa ng mga ganong klase ng mga bagay, at intindihin na lamang nila kung papaano nila magagawang makaligtas dito ng buhay. Nang bigla naman siyang tinawag nito at sinabi na ngayon ay may isang kahilingan siya para dito, sabi nito na habang kinukuha niya ang atensyon nila, ay kailangan niyang mailayo ang kanyang pamilya sa lugar na ito. Dahil dito ay gulat naman siyang napatanong kung ano ang sinasabi nito sa kanya, dahil sa nangako sila sa isa't isa na kahit sa kamatayan ay magkasama sila. Ngunit agad naman siyang pinahintong nito at sinabi na gawin na lamang niya ang hinihiling nito sa kanya, dahil kapag ito ay nagpakasal balang araw, at bumuo ng pamilya at magkaanak, ay maiintindihan niya ang kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon. Galit naman nitong sinabi na hindi niya magagawa ang bagay na iyon, dahil sa makakaya naman nilang matalo ang mga ito ng magkasama. Sabi naman nito sa kanyang ikalawang kapatid na para sa kanya ay para na siya nitong tunay na kapatid at isang pamilya, kaya naman ay hinihiling niya ang bagay na iyon sa kanya, kaya naman ay sana ay gawin niya ito bilang ang kanyang huling kahilingan. Sa nangyari ay nagalit naman ang kalaban ng dalawa, at sinabihan ang mga ito na kung nakalimutan na ba nila na nandito pa din siya upang ubusin nila ang oras ng mga ito sa kanilang pagkukwentuhan, at tinanong na kung sa tingin ba nila nahahayaan niya na mangyari ang nais nilang gawin ay nagkakamali sila, matapos ay agad naman na silang sumugod at sinabi na subukan niyang sanggahin ang kanilang mga atake gamit ang kanyang katawan na mamamatay na. Kaya naman ang magawa niyang salubungin ang mga ito, ay agad naman siyang nawalan ng kanyang balanse, kaya naman ay agad na kumilos ang kasama ng katapat nito, at matagumpay siyang nabigyan ng isang mapaminsalang pag-atake. Sa nakita naman na pagbagsak ng dating pinuno ng Mount Wufeng, ay bigla naman na nag-alala dito ang ikalawa nitong kapatid sa bandido, kaya naman sa galit ay agad itong napasigaw ng malakas, nang bigla naman na may nagtungo sa kanyang harapan at sinabi na hindi na nito pa kailangan na mag-alala, dahil sa isusunod na niya ito doon, matapos ay maging siya ay hindi din nakaligtas at matagumpay na napinsala ng kalaban ng mga ito.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ng ilang sandali ay napatanong naman ito na kung anong lakas ng loob nilang gawin ito sa kanila. Nang bigla naman siyang tinawag ng kanyang pinuno at sinabi na hindi pa naman huli ang lahat at maaari pa niyang maitakas ang kanyang pamilya habang may oras pa sila. Matapos ay bigla naman silang nilapitan ng mga ito at sinabihan na kung bakit pinapahirapan pa sila ng mga ito, at hindi niya inakala na kailangan pa nila labanan ang mga ito ng matindi, sila na mga bantay ng mga bedang babae sa lugar na ito. Sabi pa nito na nakakainis para sa kanya na kailangan niyang gawin ito, kaya naman ay papaslangan na lang niya ang mga ito. Nang bigla naman na may nagsalita sa dikalayuan at sinabi na nakakaamoy sila ng hindi maganda sa lugar na ito, upang ang lahat ay mapalingon sa pananggagalingan ng boses. Sabi pa nito na ayon sa narinig nila mula sa beggar sect na ang lugar na ito ang pinakakilalang brothel, kaya naman ay tinanong ni Yanggak ang mga ito na kung ganito ba nila batiin ang kanilang mga customer. Agad naman na nagsalita ang pinuno ng mga ito at tinanong na kung sino naman sila, dahil sa hindi nito nabalitaan na mayroon pang mga kasamahan ang dalawang kanilang ginugulpi. Sabi pa nito na mukhang wala din sa katinuan ang mga ito upang kaharipan silang lahat, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida at si Yanggak na kung nais din ba nilang mamatay sa lugar na ito. Mayabang naman na sinagot ito ni Yanggak at sinabi na makikita nila kung sino sa kanila ang mauunang mamatay sa lugar na ito, ngunit base sa kanyang mga nakikita ngayon sa paligid, ay sa tingin niya na mukhang mamalasin sila ngayon. Matapos ay tinanong nito si Yeonjuka na kung siya na ba ang bahala na magligpit sa mga kalat na nandito, na hindi naman sinang-ayunan ng ating bida, dahil sa ang nais niya ay paslangin ang mga ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi naman makapaniwala ang pinuno nila sa Mount Wufeng at napapatanong na kung tama ba ang kanyang mga nakikita ngayon, na masaya naman na sinang-ayunan ng ikalawa nitong kapatid, at sinabi na tama siya dahil ang dumating ay sila Yeonjuka at ang matandang si Shim Yanggak. Habang papalapit naman ito sa kanila ay sinabi nito na maghintay lamang sila ng kaunting sandali, dahil sa madali lamang niyang liligpitin ang mga insekto na nagkalat dito. Natatawa naman ang pinuno ng mga ito at sinabi na ang batang ito at ang kasama niyang matanda ay mukhang nababaliw na dahil sa mga pinagsesasabi ng mga ito sa kanila dito. Nang bigla naman na sinabihan siya ng ikalawang kapatid sa bandido ng ating bida na tumawa lamang ito hanggang sa makakaya niya pa dahil sa hindi na nito pa alam ang sunod niyang sasapitan sa ating bida, at maya-maya ay mapagtatanto na niya na nasa hindi sila magandang sitwasyon. Sa nangyari ay napasigaw naman ang pinuno ng Mount Wufeng hideout, at mangiyak-ngiyak na napasabi na ang buong akala niya ay dito na siya mamamatay. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na kung nakikita niya ba ang ginawa ng mga ito sa kanila, at labis siyang nagagalit dahil sa nangyari. Kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na turuan niya ng leksyon ang mga ito, dahil sa sinubukan din nilang saktan maging ang kanyang asawa at mga anak. Kaya naman dahil dito ay galit na napasabi si Yeonjuka na silang lahat na nandito ay hindi na makakaalis pa dito ng buhay. Masaya naman na napasabi ang pinuno ng mga ito at sinabihan ang ating bida na mukhang magaling din itong magpaniwala ng mga taong kanyang kinakausap, at tinanong na kung hindi ba nito nakikilala sila. Hindi naman ito pinansin ni Yeonjuka at mabilis na kumilos upang atakihin ang lahat ng kanyang mga kasamahan gamit lamang ang isang mabilis na pag-atake. At nang matapos naman na gawin ito ng ating bida ay bigla na lamang siyang natigilan at nabigla sa kanyang nasaksihan. Ngunit nang mabilis na magtungo ito sa harapan niya ay nanginig naman ito at nauutol na tinatanong si Yeonjuka na kung ano ang mga nangyari. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala dahil mukhang ang mga ito ay mga grupo ng elite assassin. Matapos ay galit naman siyang tinanong ni Yeonjuka na kung siya ba ang dahilan kung bakit ang kanyang sinumpaang mga kapatid ay malubhang nagtamo ng mga pagkakapinsala, na agad naman na sinagot nito ang ating bida na hindi siya ang nasa likod nito. Dahil sa sila ay sumusunod lamang sa kung ano ang ipinag-uutos sa kanila ng kanilang pinagsisilbihan. Agad naman siyang pinatahimik ng ating bida na si Yeonjuka, at sinabihan na kung hindi ito titigil sa kanyang mga walang kwentang sinasabi ay magiging hindi maganda ang sanhi ng kanyang kamatayan sa mga kamay nito.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.